po ay nasa bahagi na po ng Kabanatang 3. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nakausad ng panibagong kabanata sa ating pong serye na pag-aaral sa Santiago. At ang focus po ng ating pag-aaral ho ngayon, mga kapatid, ay nasa Santiago 3, talatang 1. Or sa English ay James chapter 3, verse 1. Ito po ang salita ho ng ating Panginoon. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid, o mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Purihin po ang pagkabasa ng makapangyarihang salita ng Panginoon. Ang mabigat na responsibilidad ng isang guro. Ang pagiging isang mangangaral o guro sa iglesia, mga kapatid, ay masasabi kong isang napakalaki at napakagandang tungkulin o ministeryo. Masasabi ko, mga kapatid, na ito po ay napakalaking karangalan. Biruin nyo, tayo pong mga tao na hindi karapat-dapat, mga taong maraming kapintasan, mga taong mga makasalanan, ay itinalaga ho ng Diyos, partikular ang mga guro na naririto, mga pastor, ay tinalaga po ng Diyos para po maging kanyang mga tagapagsalita, para dalhin ang kanyang dakila at makapangyarihang ebanghelyo, lalo na po sa mga makasalanang gaya natin, at para po maging instrumento ng Diyos para sa ikatitibay ng mga pananampalataya ng mga mananampalataya sa iglesia. Tunay po na isang napakalaking pribilehiyo ang maging isang tagapagturo or mangangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit dahil po sa pribilehiyong ito, marami pong tao ang inaasam ang pagiging tagapagturo sa iglesia, pero mayroon pong maling motibasyon. May mga nagnanais pong maging tagapagturo dahil magaling o mahilig lang talaga silang magsalita at napakagandang lugar o pagkakataon ang simbahan o ang iglesia para po ipakita ang kanilang mga gilas. May mga tao po na nais maging tagapagturo dahil tila nakakagwapo o nakakaganda po ang maging mangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ikaw po ay magiging sikat at tila magaling sa harapan ng maraming tao, lalo na po yung mga taong wala masyadong nalalaman sa salita ng Panginoon. May mga nagnanais naman po na maging tagapagturo sa iglesia para lamang po sa mga temporal na pakinabang. May mga iglesia po kasi, mga kapatid, na mataas po ang ibinibigay na honorarium sa kanilang mga tagapagturo o pastor. At hindi po natin minamasama yon, mga kapatid. If we have the ability, if we have the funds, so why not to give the due honor by giving a high honorarium sa atin pong mga kapastoran o mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi po masama yon, mga kapatid. Ngunit marami pong mga nag-aasam sa opisinang ito na maging tagapagturo, pangunahing tagapagturo sa iglesia dahil lamang po sa malaking sweldo o malaking pakinabang. So sa mga ganyan po klaseng tao, tayo po pinag-iingat ni Santiago sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Sa Santiago, Kabanatang 3, talatang 1, hanggang po sa mga sumusunod na talata, ito po ay pamilyar o marahil naaral na po ng ilan sa atin na may kinalaman po sa usapin ng dila o mga salita ng tao na hirap pong pigilan ng marami. Kasama na po tayo. At isa po sa problema na dala po ng dila ay yung pagnanasang magsalita palagi kahit ito po ay hindi na nakalulugod sa Diyos. At ang una pong inaddress po ni Santiago sa usapin po ng dila o salita ay yung mga taong madalas magsalita sa iglesia, namely yung mga tagapagturo o yung mga nagnanais pong maging tagapagturo na makikita po natin sa teksto na atin pong pinag-aaralan ngayon. So hinati lamang po natin ito, mga kapatid, sa dalawa pong bahagi at madali nyo hong masusundan. Ang una pong bahagi ay tinawag kong ang tagubilin at ang panghuli po ay ang babala. Dalawa lang po, ang tagubilin at ang babala.
Aralin po natin isa-isa mga kapatid at dalangin ko po na mas makita po natin ang seryoso at mabigat na responsibilidad na nakaatang sa mga tinawag na maging tagapagturo ng salita ng Diyos. So talakayin po muna natin yung una nating punto na pinamagatan ko pong ang tagubilin. Ang sabi po doon sa unang bahagi ng ating teksto, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Nakita niyo po ba yon sa inyong mga Biblia? Diyan po muna natin ihihinto, mga kapatid. Ano po yung ibig sabihin dito ni Santiago? Para po maunawaan natin yung ibig sabihin nito, mga kapatid, hayaan niyo pong ipaliwanag ko muna kung ano yung hindi niya ibig sabihin dito, and then papaliwanag ko po sa inyo kung ano ang kanya pong tunay na ibig sabihin. Una, hindi po niya ibig sabihin dito na wag maging guro ang sino man. No? Kasi may tendensiya na basahin natin ganun. Hindi po niya ibig sabihin, hindi niya dinidiscourage o minamasama ni Santiago dito ang pagkakaroon ng maraming guro sa iglesia. In fact, ang pagkakaroon po ng maraming tagapagturo ng salita ng Diyos ay masasabi po nating malaking pagpapala sa iglesia. Lalo na po kung sila po ay natatagpuan tapat na mga tagapagturo at totoong tumanggap ng kaloob mula sa Diyos. Ang mga tagapagturo po sa iglesia ay itinalaga po mismo ng Diyos. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Ang mga naglalagay ng tagapagturo sa iglesia, sa pangunguna at ng pastor, ay ang Diyos po mismo at hindi ang tao ang nagtalaga ho niyan. Ang sabi po sa unang Korinto 12, talatang 28, at ang Diyos ay naglagay, sino ho naglagay? Ang Diyos ang naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro. So yung mga unang nabanggit na opisina, yung pagiging apostol, mga propeta, hindi na natin pinapaniwalaan ngayon yan na nagpapatuloy, pero yung pagiging tagapagturo o mga guro, ay pinapaniwalaan po nating nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito. Sa unang Timoteo 3:1, alam niyo po yan, yung dito niyo mababasa yung kwalifikasyon ng pagiging pastor. Yung mga nagnanasa daw ho, nangangarap daw po na maging obispo o maging pastor, na ang pangunahin po nila ay mangaral, pangunahin po nilang gawain ay mangaral at magturo ng salita ng Diyos, ay ang sabi ng talata ay nagnanasa ng mabuting gawa. So masama po bang maging tagapagturo? Masama po bang maging pastor? Masama po bang maging Sunday school teacher for that matter? Hindi po. Ang sabi po, nagnanasa ng mabuting gawa, mabuting desire. Na? Kung papangarapin mo isang araw na ikaw ay maging tagapagturo. Sa makatuwid, sa mga talata pong ito at marami pa pong iba, nakikita po natin na itinuturing na isa pong karangalan at isa pong blessing sa church ang maging tagapagturo ng salita ng Diyos. In fact, in Romans chapter 12 verses 6 to 7, ang mga tumanggap po ng kaloob ng pangangaral o pagtuturo ay hinihikayat po ni Apostol Pablo, ini-encourage ni Apostol Pablo na gawin ito sa iglesia ng may buong kahusayan. Sa makatuwid, hindi po pinipigilan ni Santiago sa talatang ito na magkaroon po ng maraming tagapagturo sa iglesia. Hindi po niya dinidiscourage ang mga tao na maging tagapagturo. Kasi baka mamaya, pag nabasa ni Mami ito, kasi siya tagapagturo sa mga bata, ay, ayoko na pala maging tagapagturo kasi sabi ni Santiago, wag daw ang marami sa inyo ay maging tagapagturo. Kung gayon, ano po ang ibig sabihin dito ni Santiago? Doon po sa sinabi niyang, wag maging guro ang marami sa inyo. Sa talata pong ito, mga kapatid, dinidiscourage ni Santiago ang pagkakaroon po ng mga tagapagturo sa iglesia, lalo na po kung hindi siya tinuro ang lubos ng salita ng Diyos at hindi po siya nagpapasakop po dito. Malala po ninyo sa context, particularly sa Santiago 1:19 na naaral na natin nung nakaraan, na tinuruan po ni Santiago ang mga mananampalataya na maging mabilis, makinig at mabagal magsalita. Naalala niyo po yung talatang iyan, mga kapatid? Maging maliksi daw po tayo, maging mabilis daw po tayo na makinig pero mabagal magsalita. Hindi sabihin no na para tayong si Berta sa Pipito Manaloto. Kilala niyo ba si Berta?
Sabi ni boss, pumunta ka daw sa kanya. Di ba? Ganun si Berto nagsalita. So, hindi po yun ang ibig sabihin. Parang si Sean lang yung nagsalita. No? Hindi po yung mabagal ibig sabihin, wag tayong padalos-dalos magsalita. May mga tao kasi, ang tawag doon, pasmado yung bibig. Di ba? Hindi masyadong iniisip yung sinasabi, di ba? Kung ano-ano na yung sinasabi, hindi niya masyadong naiisip kung nakakasakit siya ng kapwa, o kaya meron bang katuturan yung kanyang sinasabi. So, wag daw ho tayo mabilis makinig. Wag daw tayo mabilis magsalita, pero mabagal po tayong makinig. So, meron po kasing mga tao na ganadong-ganado magsalita, pero wala masyadong laman ang pag-iisip ng mga aral ng Panginoon. Amen po ba kayo? May kilala po ba kayong ganyan? Gusto lang niya magsalita, pero wala namang malalim na pinanggagalingan yung kanyang salita mula sa salita ng Panginoon. Na imbis po na maging blessing siya sa iglesia, sila po ay nagiging sumpa pa dito dahil sa mga maling katuroan na kanilang itinuturo dahil sa kakulangan nila ng kaalaman. Sila po yung mga tao na gustong-gustong magsalita, napakadaldal sa madla, pero tamad na tamad mag-aral ng salita ng Diyos. It cannot be, mga kapatid. Kung nangangarap tayong maging mangangaral at tagapagturo ng salita ng Panginoon, hindi po tayo pwedeng tatamad-tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. In fact, pagka po ako ay namimili ng pwedeng maging tagapagturo, una kong tinitingnan yung kanyang uhaw, yung kanyang desire na mag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi po magiging mabuting mangangaral at tagapagturo ang isang taong hindi mag-aaral muna ng salita ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba kayo? Nakaka-relate po ba kayo, mga kapatid? Ganito po yung mga klase ng tao, yung mga tamad mag-aral ng salita ng Diyos pero gustong magsalita ng magsalita sa pulpito. Ganito po yung mga klase ng tao na hindi po dapat agad-agad pinapayagan ng iglesia na magturo. Meron din naman pong gusto lang magturo para magpasikat ng galing ng kanyang retoriko o ng kanyang mga makamundong katwiran. Bakit ko po sinabing makamundong katwiran? Marami kasing katwiran yung tao na hindi naman talaga nakasalig sa salita ng Panginoon. So gustong-gusto lang niyang i-share yung kanyang mga karunungan, pero hindi ay tamad siya mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po niya ito tiningnan kung ito po ba ay ayon sa turo ng salita ng Diyos. Hindi po ang motibo niya ay mabigyan ng kalwalhatian ng Panginoon, makatulong sa mga kapatid sa iglesia para tumibay ang kanilang pananampalataya. Ang motibo po niya ay gamitin ang ministeryo na ibinigay po sa kanya ng pagtuturo para lang po sa sarili niyang kasikatan. Ginagamit lang po niya ang ministeryo ng pagtuturo para saktan ang damdamin ng mga kapatid imbes na tulungan silang lumago sa pananampalataya. May mga ganyan pong mangangaral, mga kapatid. Dahil napakataas ng kanyang tingin sa kanyang sarili, dahil sa tingin po niya siya ay napakagaling, napakabilis niyang nakikita ang pagkukulang ng mga kapatid. Napakabilis po niyang makita ang mga kasalanan ng mga kapatid na siya ay bulag sa kanyang sariling mga pagkukulang at mga kasalanan. At may mga ganyan pong tao na ginagamit ang pulpito para ipakita na siya ay mas magaling kaysa iba. Yung kanya pong kayabangan ay pinapakita niya sa kanyang pagtuturo. Madalas pong ibinibida niya ang kanyang sarili at pinupunaw naman ang bawat maliliit na pagkukulang at pagkakamali ng kapatiran. Sila po yung mga tao, mga kapatid, na hindi itinalaga ng Diyos sa pagtuturo at hindi tumanggap ng kaloob ng Diyos. Sila po yung mga taong imbis na maging pagpapala sa iglesia ay magiging sumpa pa dito. Ito po yung mga tao na hindi po dapat bigyan ng pagkakataong maging tagapagturo sa iglesia. Mga kapatid, hindi po porket matalino, mataas ang pinag-aralan sa eskwela ng isang tao, o hindi po porket magaling siyang magsalita o matapang siyang magsalita sa publiko, siya po ay meron na agad kaloob ng pagtuturo. Ang dinidiscourage po niya ay magkaroon po dito, ni Santiago. Ang dinidiscourage po ni Santiago dito ay magkaroon ng mga tagapagturo na hindi itinalaga ng Diyos, na hindi tumanggap ng kaloob ng pagtuturo mula sa Diyos, at yung mga taong may maling motibo na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang sabi nga po ni John Hill,
commenting on this verse. Pakinggan niyo po mga kapatid at mamaya ipapaliwanag ko. Sabi niya, office should not be entered upon without suitable gifts, a divine mission, and a regular call by a church. And when entered into, should not be performed in a magisterial way, as lords over heritage, and as claiming dominion over the fate of men, but as helpers of their joy, peace, and comfort. Nor according to the commandments of men, but according to the oracles of God. Naintindihan niyo ho ba mga kapatid? O medyo na-distract kayo sa mga bata. No? Sa pakihawakan lang po muna yung mga bata para hindi sila ma-distract sa pangangaral. Ano po? Sige po. Sabi po dito ni John Hill, papaliwanag ko na lang pong mabuti. Ang opisina daw po ng pagtuturo ay hindi po dapat pasukin ng isang taong hindi naman tumanggap ng kaloob o hindi itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. So I understand this as a recognition of his or her gifts by the church. Ibig sabihin, ang iglesia ho kasi ang makaka-discern kung mayroong gift ang isang tao sa pagtuturo. No, masasabi nila yung taong iyon ay tumanggap ng kaloob ng pagtuturo na pagpapala kami ng kanyang ministeryo. No? So iglesia po ang makakaalam po niyan. So kung ang isang tao naman po ay itinalaga na sa ministeryo ng pagtuturo, meaning nandun na siya sa ministeryo iyon, ginaganap na po niya ang ministeryo ng pagtuturo, hindi daw po siya dapat maghari-harian sa kaharian ng Diyos at maging bossy, o yung sabi nga ng term ni Ate Jo, hindi si Mami ha, yung nawala na nating kasama, hindi daw dapat maging PhilAm. Alam niyo po ba yung PhilAm? Piling amo sa church. Ano? Hindi lang ho yan sa trabaho meron, maging sa church. No, kung umasta, kala mo kung sino. At madalas ang guilty diyan yung mga nasa leadership. Ano? Yung pastor, yung mga tagapagturo, na nabibigyan na ng pribilehiyo sa pulpito. So dapat daw po siya ay tumutulong sa ikasisiya, ikapapayapa at ikapapanatag ng iglesia. Hindi po gamit ang sarili niyang karunungan, kundi ang karunungan na itinuturo ng salita ng Diyos. Kapag hindi po ganito ang disposisyon ng isang tagapagturo, hindi po dapat natin siya hayaang maging tagapagturo ng iglesia. Or kung mas gagawin nating personal, kung hindi po ganito ang nilalaman ng puso mo, wag mo pong nasain ang maging tagapagturo ng iglesia kahit ano pa ang natapos mo, kahit gaano pa karami ang alam mo, o kahit gaano pa kalaki ang impluwensya mo sa simbahan. Now, bakit po ganito kahigpit o ka-stricto ang tagubilin sa iglesia sa paglalagay po ng mga tagapagturo nito? Well, obviously, ito po ay hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. No? Pangalawa, hindi siya makakatulong sa ating iglesia. No? Hindi yan makakatulong sa paglago ng kapatiran. Pero meron pong mas specific na dahilan na binanggit si Santiago na makikita po natin sa panghuling bahagi po ng atin pong punto. Na pinamagatan po natin ang babala. Ang babala. So tingnan niyo po ang babala ni Santiago sa atin pong teksto, kaya dapat po nating seryosohin ang katawagan po nating ito. Kung tayo po ay nasa ministeryo na po ng pagtuturo, sa bata man po yan o sa matanda, or kung bakit po dapat pag-isipan at ipag-pray po mo nating mabuti kung tayo po ay papasok sa ministeryong ito. So I'm assuming na ang ilan po sa inyo na gusto maging tagapagturo ng pagdating ng araw. So ito po yung dapat na ikonsidera po natin kung tayo po ay nasa ministeryo na ng pagtuturo o tayo po ay nangangarap pa lang po na maging tagapagturo isang araw. So ang sabi po ulit ng ating teksto, hayaan nyo basahin ko po yung kabuuan. Sabi, huwag maging guro ang marami sa inyo mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Yamang tayo'y natatanggap ng lalong mabigat na hatol. So meron po palang mas mabigat na hatol ang naghihintay po sa mga tagapagturo na magtuturo ng kamalian o lihis sa salita ng Diyos at meron pong maling motibo ang kanyang puso. Opo, kasama pong hahatulan, hindi lamang po ang nilalaman ng ating turo
kundi pati ang nilalaman ng ating puso. Ulitin ko po yon, mga kapatid, mahalaga po yon. Ang hahatulan po sa atin ng Diyos sa huling araw ay hindi lang po yung laman ng ating turo, kundi yung laman ng ating puso. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 4:5. Unang Korinto 4:5, ang sabi niya, kaya nga wag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. Ano daw yung hahatulan? Ano daw ipapahayag? Yung haka ng mga puso. Kung ano yung motibasyon ng ating mga puso. At kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. So hindi lang po pala natin dapat siguraduhin na pinag-aaralan natin ng husto yung ating ituturo sa iba para masigurado pong ito ay tama. Dapat po pala ay nagkakaroon din tayo ng masusing pagsisiyasat po ng ating puso kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa sa ministeryo, lalong-lalo na po kung tayo po ay nasa ministeryo ng pagtuturo. Di po minsan kung nabanggit, mga minamahal, hindi lang po mahalaga sa Panginoon ang ating ginagawang ministeryo, mahalaga din po sa Kanya ang motibasyon ng ating puso habang ginagawa natin ang ministeryo. Nakuha niyo ho ba, mga kapatid? Hindi lang mahalaga kung ano yung ating ginagawa. Dapat sinecheck din natin habang tayo ay gumagawa, ano yung motibasyon, ano yung nagdadrive sa atin. Bakit po natin ginagawa ang ating ginagawa? Partikular sa ministeryo ng pagtuturo. Kaya maliban po sa paghahandang mabuti ng ating tinuturo, dapat po pala hinahanda din muna nating mabuti ang ating puso. Amen po ba, mga kapatid? No? Bakit ko kayo ina-address? Kayong si Mami naman ang tagapagturo lang dito, tsaka ako. Dahil hindi malayo isang araw sa kalooban ng Panginoon, maaari kayong tawagin ng Panginoon Diyos sa pagtuturo. Diba? Nandiyan si Krisha, pinagpe-pray ko kung loloobin ng Panginoon. Pwede siya maging tagapagturo sa mga bata o mga kabataan. So ganito, anak, ang dapat naging disposisyon ng ating puso. Nalagang i-check muna natin ang ating puso. Bakit natin ito gagawin? Hindi lang yung ating turo. Nabanggit ko po ulit. So binababad po natin, hindi lang po yung mensahe na ating dadalhin sa ating mga tuturuan, binababad po muna natin ang ating puso. No? Kasi kung hindi okay ang ating spiritual well-being, habang tayo po ay nagtuturo, mahahalata yan ng congregation. Mahahalata yan, maging ng mga bata, na mahahalata yan ng ating mga tinuturuan that we're not okay. No? At kung mali ang ating motibasyon ng ating puso, makililitaw at lilitaw yan sa resulta ng ating gawain. So maaaring tinatanong po ninyo, hindi po ba wala na tayo sa ilalim ng hatol ng Diyos? Hindi nyo ba naisip yon nung tinitingnan nyo yung talata? Bakit hahatulan pa tayo? Ano, yung mga tagapagturo, di ba sabi ng Bible, particularly in Romans 8 verse 1, ang sabi doon, ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit hahatulan pa yung mga tagapagturo? Ano? At maaaring iniisip nyo, siguro yung mga nandyan, mga unbelievers, mga bula ang tagapagturo. Well, pwede po yun, nakasama sila, pero I believe, kasama din dyan yung mga believers. Kasi sabi ng talata, kung babalikan nyo, yamang nalalamang tayo'y. Kasi nasama ni Santiago yung kanyang sarili. At si Santiago, alam po natin, lingkod ng Diyos, ligtas na po siya. Ano? So, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. So, ibig sabihin, ay mga believers ang pangunahing ina-address po dito. Opo, mga kapatid, wala na po tayong haharaping hatol. In a sense, na hindi na po tayo pananagutin ng Diyos sa lahat po ng ating mga nagawang kasalanan at ibubulid sa impyerno upang walang hanggang magdusa doon at sa ating mga nagawang kasalanan. Kasi pinagbayaran na po yan lahat ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po ba? Lahat po ng poot na dapat sana tayo magdanas, lahat po ng parusa na dapat sana tayo ay magdanas, ininom pong lahat, dinanas pong lahat ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para hindi mo na ito danasin. Diba? Yan yung katotohanan ng Ebanghelyo, hindi po ba? Ngunit, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang po ang mga hahatulan ay mga hindi mananampalataya,
kundi po maging ang mga mananampalataya. Ngunit, mga kapatid, ito po ay paghatol lamang tungkol sa mga gantimpalang tatanggapin natin sa Diyos sa huling araw. At hindi na po ito paghatol kung tayo pupunta sa impyerno o pupunta sa langit. Kasi bilang mga mananampalataya, sure tayong langit na ipunta natin, di ba? Hindi naman dahil sa magaling tayo o mabuti tayo, hindi naman yun ang basihan natin eh. Ang basihan natin, sapat yung ginawa ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya alam natin, ano mang mangyari sa atin sa mundo, langit ang punta natin dahil kay Jesus. Di po ba? Pero darating ang Panginoon isang araw na hindi natin nalalaman, ano po, at hahatulan niya ang lahat. Hindi lang po ang mga mananampalataya, hindi lang po ang mga di mananampalataya para itapon sa impyerno. Hahatulan din niya ang mga mananampalatayang gaya natin. At kasama po doon ang mga nasa ministeryo ng tagapagturo. At yun po ay may kinalaman sa mga gantimpalang ating tatanggapin sa langit. Ano po? Kung hindi tayo naging tapat, edi hindi maraming gantimpala ang ating tatanggapin. Ano? Kung tayo nagtatamad, hindi maraming gantimpala ang ating tatanggapin. Ano po? At may basihan po tayo dyan sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto. 5 Gs. Ang sabi doon sa 2 Korinto 5 Gs. Sapagkat tayong lahat, mga believers po ang kausap niya dito, tayong lahat na mga mananampalataya sa Corinth, sabi dito ni Apostol Pablo ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Haharap po ba tayo sa hukuman ni Kristo? Ang sabi po ng talata, mahahayag daw tayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. At again, ang kausap po niya dito yung mga mananampalataya. Ano po? Bakit po tayo haharap sa hukuman ni Kristo sa huling araw? Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. So may kinalaman ito mga kapatid sa reward na ating tatanggapin sa huling araw. So yun po yung kahatulan. Hindi na mapupunta sa impyerno kasi niligtas na nga tayo ni Jesus doon. Pero meron tayong mas mataas na standard para tumanggap po ng mga kaloob. Kasi tayo po bilang mga tagapagturo, tayo po yung mas binilas ng Panginoon ng maraming kaalaman tungkol sa Kanya at sa Kanyang mga daan. So mas nag-e-expect po ng mas malaki sa atin ng Diyos compare sa ating mga tinuturuan. Now, kung ang mga mananampalataya po ay hahatulan din ng Diyos sa huling araw, gaano pa po kaya yung mga hindi mananampalataya o yung mga bulaang tagapagturo for that matter? Ano po ang kanilang dadanasin? Alangan namang yung mga mananampalatayang tagapagturo lang ang hahatulan. Meron din pong daranasing paghatol yung mga di mananampalataya, lalong-lalo na po yung mga nagpapakilalang sugo o tagapagturo ng Diyos, pero mali ang kanilang mga itinuturo. Tingnan niyo po sa aklat ng Judas. Iwan muna natin si Santiago, halos katabi lang niya yan. Punta tayo kay Judas. Hindi po si Judas Iscariote yan, ha? Baka sabihin niyo, may aklat pala si Judas na nagbigti. Ayan po si Judas na kapatid ni Jesus. Nakapatid din sa aking paniniwala ni Santiago na atin pong pinag-aaralan ngayon. Tingnan niyo po yung sabi sa Judas 4:7. 4 hanggang 7. Wala naman pong ibang chapter yan verses 4 to 7. Sabi diyan, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng pananguna sa mga kahutalang ito. So yung mga taong ito ay mga bulaang tagapagturo na pumasok ng lihim, hindi nahalata ng church. Kaya tayo mga kapatid, maingat tayong magpapasok lalo na ng magtuturo sa atin na hindi naman natin kilala. Mahirap po yun. Kasi minsan hindi naman natin alam yung aral nila, tapos papayagan natin gamitin yung pulpito natin, baka mamaya Jehovah's Witnesses yan o Iglesia ni Cristo yan, dinadala pa sa kamalian yung mga kapatid. So ito kasi, sabi, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yung mga itinalaga ng una para sa kahatulang ito, mga di banal, di pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesus Kristo. Nandiyan yung mga marka, mga di banal. 'Di ba? Yung mga makikita nyo ang bulang tagapagturo sa kanilang pamumuhay. Masama ang kanilang pamumuhay at sabi pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos. Ibig sabihin hindi sila nagtuturo ng tamang ebanghelyo. At
mali ang kanilang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po'y naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos. Sila po'y naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay tao lang o isang anghel na na-promote lang. Mali. Verse 5, ninanasa ko ngang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya ang pagkatapos yaong ang hindi nagsisisampalataya at ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y magbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Lahat po ng mga binanggit dito na pinarusahan ng Diyos, daw po pala yung mga halimbawa lang na sa mga gagawin ng Diyos sa mga bulaang tagapagturo, na sabi magbabata daw ng parusang apoy na walang hanggan. Ibubulit sila sa impyerno isang araw ng ating Panginoong Diyos. So meron din pong kahatulan, lalo na yung mga nagpapanggap na tagapagturo mula sa Diyos, pero sila po pala yung mga bulaan. Sila po pala yung mga peke, sapagkat hindi sila nagtuturo ng katotohanan. So mga kapatid, I hope nakita po ninyo yung seryosong katawagan po ng mga tagapagturo ng iglesia. Ang mga tagapagturo po ay tatanggap ng mas higit na kahatulan kung sila po ay hindi magiging tapat sa kanilang tungkulin. Ano po ang aplikasyon natin dito sa ating mga buhay, mga kapatid? Yamang alam ko naman na hindi tayo lahat dito tagapagturo. Maaaring yung iba nangangarap pa lang na maging tagapagturo at hindi po masama yon. Ano po? So una, bilang bahagi po ng iglesia, bilang bahagi po ng church, ang akin pong tagubilin sa inyo ay maging maingat po tayo sa pagtatalaga po ng magiging tagapagturo sa iglesia. Yamang alam po natin na sa mga tagapagturong itatalaga natin ay ilalagay natin sila sa mataas na paghatol. So kung concerned tayo sa kanila at alam natin hindi naman sila karapat-dapat, wag natin sila ilagay sa pwesto ng tagapagturo. Kasi ipapahamak natin ang mga kapatid. Ano? Kung minamahal natin sila, wag po natin sila ilagay sa pwesto kung sa tingin po natin na hindi sila karapat-dapat. Bakit ko po ito sinasabi? Hindi ho natin alam ang kalooban ng Panginoon. No? Maaring ibang plano sa akin ng Panginoon, maaring kunin niya na ako agad, ano? So ang akin pong tagubilin, maging maingat po tayo sa mga ilalagay po natin na tagapagturo sa iglesia. Kung natatagpuan naman po natin na ang mga tagapagturo na iglesia, bagamat hindi perpekto, mga kapatid, isa na po ako ron, no? Marami po akong kapintasan, pero nagsisikap naman po na gawing matapat ang amin po o kanila pong tungkulin sa abot po ng biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin, ini-encourage ko po kayo na magpakasakop po sa kanila. In our case, sa inyo pong pastor, sapagat kayo din po ang maapektuhan kung gagawin ko ang aking ministeryo ng pagtuturo na may mabigat na puso dahil po sa mga pasaway na miyembro. No? Iyon po ba yung sinasabi ko dahil self-serving? Hindi po, may batayan po tayo niyan sa Biblia. Sabi po sa Hebreo 13:17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ibig sabihin, magsisunod kayo, magsisakop kayo sa namiminuno sa inyo. At kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nangagsusulit, upang ito'y gawin nila ng may kagalakan. So kapag po pala ang church nagpapasakop sa kanilang pastor, lalo na yung kanilang pastor o tagapagturo ay nagtatapat sa salita ng Panginoon, nagdudulot po pala ito ng kagalakan sa pastor. Na mababaw lang naman po kaligayahan ng mga pastor eh. Huwag lang maging pasaway yung mga miyembro. Ano, maging masunurin at tumatalima lang ang miyembro. Hindi naman sa pastor eh, sa salita ng Panginoon. Ano po? Magagalak na po yung pastor. Sa kabaliktaran naman nun, kapag hindi po naging pasaway ang miyembro, hindi mapagpasakop, ang dulot daw nito, sabi sa talata, ay hapis.
matinding kalukutan sa pastor. At alam yan ng asawa ko. No? My wife can testify that there are times meron po ako mga sleepless nights dahil po sa ilang mga miyembro na hindi marunong magpasakop at magpaturo. So, nagdudulot ito ng hapis. At kapag daw po ito'y nagdulot ng hapis o lungkot sa pastor o tagapagturo, hindi daw po ito magiging kapakinabangan sa iglesia. May epekto po ito sa iglesia ng ating Panginoon. Yun po ang sabi ng talata. So, sa mga tagapagturo naman po, nagaya namin ni Mami, o sa mga nagnanasa pong maging tagapagturo isang araw, malay natin, si Sister Cel, tatahimik lang pala magiging tagapagturo din pala balang araw. Ito po yung aking tagubilin. Gawin po natin ng may buong katapatan, mayroong buong katiyagaan, at may buong kahusayan ang ating pong pagtuturo sa mga taong ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Bata man yan, matandapan po yan. God sees us. Nakikita ng Diyos yung ating performance. Paano natin ginagawa yung paano tayo nagsisikap, paano tayo nagpapagal para mapaghusay ang ating ministeryo. Una, dahil po ito'y nakalulugod sa Panginoon. Pangalawa, nakakatulong po ito sa mga kapatid natin sa iglesia. Pangatlo po, gaya ng ating pinag-aralan, ipagsusulit po natin ang lahat ng ating tinuturong mali at bawat maling motibo na nilalaman ng ating puso balang araw. Hinasama ko po ang aking sarili dahil wag niyo pong isipin na ako po ay excuse na magkaroon ng maling motibo. Lahat po tayo makasalanan by nature. At ito po ay laban natin araw-araw. We must always check our motives, lalo na when we are teaching sa atin pong mga kapatid. Lagi po itong pinagpe-pray ko sa Panginoon at tinatanong ko sa akin si sarili, am I preaching with love? Am I preaching na out of my joy sa pagkakakilala ko sa Panginoon? Or am I preaching na parang napipilitan lang, nagpipreach lang ako kasi trabaho ko lang to. Nagpipreach lang ako kasi may gusto akong patamaan kapatid. So palagi yung battle sa puso ng mga tagapagturo. Am I preaching for my own glory? Nagpipreach lang ba ako para mapakita ko yung aking husay at aral? O am I preaching for the glory of God and God alone? Ibigay po natin ang lahat nating makakaya. Seryosohin po natin ang ministeryo ng pagtuturo. Purihin po ang ating Panginoon Diyos.